Magandang buhay po sa ating lahat. So, patuloy po tayo sa ating health tips, not because mag-New Year na po, dahil yan po ang ginagawa ng maraming tao. May mga New Year's resolutions sila pero hindi naman nasusustain. So, i-share ko po sa inyo ang 4-pronged approaches na ginagamit ko pong methodology para sustainable po at hindi lang for a time ang pagiging healthy and fit mo mentally, physically, emotionally, and spiritually. Ang una ko po ay binigay ko na po sa mga tip ko earlier on na ang una ay everyday fasting. Okay? Ano yung intermittent fasting ko? Ako ay kumakain ng 5 in the afternoon for my dinner and 6 or 7 the following day na ako kumakain. So yun po ang number 1, daily fasting. Second po ay ang food. Diba na bigay ko na sa inyo ang garbage in, garbage out. So, ensure po na ang mga nutrients po para sa mga internal organs mo ay kumpleto po kayo at madali na lang po i-google kung ano ang mga equivalent na natural food na makukuha po natin na para sa, for example, sa blood requirement natin, kailangan natin ang iron. So, ang sinabi ko noon sa inyo, ang iron na magandang resource ng iron ay ang liver na meat ng baka lang. Wag po ang baboy. And then, of course, ang ampalaya. Para pa sa liver health mo, kailangan ang copper. So, naibigay ko na rin po ang mga natural food na makukuha mo sa copper, ang thyroid gland mo, iodine, ang heart mo, na para ikaw ay makakatulog, magnesium, ang pancreas mo po ay chromium, at saka sa adrenals mo and prostate, ang zinc. Siya po kasi ang nagpro-process sa iron mo, ang zinc. Your bones and connective tissues require calcium. So, magpabilad ka po ng araw. Maganda po yan dahil libre. Your muscles require potassium. Your nerves require sodium. Your eyes require vitamin A. Your skin requires vitamin C. Kaya po, kailangan yung vitamin C mo para yung mata mo, yung ilalim, wala kang mga eye bags or maglaylay po yung ilalim ng mata mo dahil wala kang tulog. So, kailangan mo ng vitamin C para mag-produce ng collagen. Your immune system requires selenium. Your brain requires omega-3 fatty acids. Your red blood cells require vitamin B12. Your hair requires biotin. Your cartilage requires sulfur. And para sa ngipin mo ay phosphorus. So, i-google nyo na lang ang mga mura na natural food na pwede mong mabili o makain. Ngayon, kung wala naman, pwede kang mag-supplement na halimbawa, bumili ka ng vitamin C with zinc or Neurobion for vitamin B complex or kung ano yung hiyang sa'yo. Ako, Enervon C po ang hiyang sa akin. So, sa iron, may mga, kung payat ka, Profan with iron at masarap ang tulog din. Kaya lang tataba ka dyan sa mga gamot na mga
kailangan din ng doctor's prescription na yun talagang kailangan mo. Okay? Pero kung supplement lang naman, ang nire-recommend ko sa'yo ay kung nakakuha ka naman sa natural food, doon ka na lang sa natural food. Okay? So, meron ka ng intermittent fasting na pinaparest mo ang bituka mo for 12 hours. And then, second is nutritious food kasi kagaya ng tip number 3, 4, 5 ko, sabi ko, ang illnesses are caused by deficiencies in food nutrients na hindi mo kinakain kasi garbage in ngayong pinapasok sa katawan mo, therefore walang pangontra ang immune system mo. Ang pangatlo po ay lifestyle. Ano po yung lifestyle? Yun, yung magwo-walking ka, magpapaaraw ka, magpapasweat out ka kung wala kang kagaya ko na may konting grass dito sa yard namin na makakapag-walk ka ng barefoot. So, at least mag-sweat out ka. So, ang tawag ko doon ay calorie in, calorie out counting. So, kung marami ako nakakain, kailangan ako mag-sweat out para i-offset ko. Kasi sa height ko po, 5'4", ang maximum ko pong pwedeng kainin na food calories na contents ay 2,200 a day. Pero nag-cheat po ako na kung makakain ako ng ganung kadami talaga, isi-sweat out ko yon the following day na mailabas ko yung mga toxins na aking nakain. So, ulit, number 1, nag-intermittent fasting ako daily at hindi ako dogmatic, meaning pag ako ay may hunger pangs, kumakain po ako. Hindi ko po dinadeprive ang aking hunger. Second is lifestyle, nutritious food ang kinakain mo, calorie counting, at ang pang-apat po ay ang routine na chine-check mo kung ikaw ay nagbabalance sa lifestyle mo na mayroon kang leisure, may spiritual meeting ka with a congregation na nag-e-edify po sa soul at sa mga kaibigan mo at pamilya na nakapag-e-edify sa pagkatao mo. So, yun lang po. 4 na areas where you can rest your stomach, sleep well, sa lifestyle, calorie counting, and balanced life. Yun po, wag pong masyadong seryoso ka sa buhay at palagi ka lang nandyan sa TikTok at nagtitingin ka sa mga negative na mga nangyayari sa kapaligiran mo. Enjoy your life. Ang next ko po ay ang mga practices ng mga sinaunang panahon on how to make their life prosperous. Okay, hindi po ito kontra sa Christianity, but these are practical things na pwede mong i-practice in order for you to attract abundance in your life.